Kumusta, mga kasaliksik? Sa isang hindi inaasahang kaganapan na muling nagpatingkad sa tensyon sa West Philippine Sea. Isang spy submarine ng China ang natunton at tuluyang napasabog ng Philippine Coast Guard, PCG, malapit sa Scarborough Shoal. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng matinding aling-aungaw sa larangan ng geopolitika, lalong-lalo na sa usapin ng soberanya at seguridad ng Pilipinas laban sa patuloy na presensya ng mga sasakyang pandagat ng China sa loob ng inaangking teritoryo ng bansa. Habang patuloy na tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, naging malinaw na hindi napapayagan ng PCG ang anumang uri ng panghihimasok sa karagatang saklaw ng Pilipinas, kahit pa ito ay mga hulugan ng paggamit ng dahas upang ipagtanggol ang ating teritoryo. Nag-ugat ang insidente habang nagsasagawa ng routine patrol ang PCG sa paligid ng Scarborough Shoal, isang lugar na matagal nang pinagtatalunan sa pagitan ng Pilipinas at China. Matapos ang dekada ng agresibong pag-aangkin ng Beijing sa bahaging ito ng karagatan, patuloy na nagbabantay-bay ang hukbong dagat ng Pilipinas upang tiyakin ang kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda na madalas na hinaharang at tinatakot ng mga barko ng China. Sa gitna ng kanilang operasyon, natuklasan ng PCG sa pamamagitan ng sonar detection ang isang hindi pangkaraniwang aktibidad sa ilalim ng tubig. Agad nilang itinakda ang isang malawakang pagsisiyasat upang tukuyin kung ano ang lumilitaw na anomalya sa kanilang radar. Sa loob ng ilang minuto ng masusing pagmomonitor, nakumpirma ng PCG na ang kanilang nadetekta ay isang hindi rehistradong submarine na gumagalaw ng palihim sa ilalim ng dagat. Base sa kanilang mga advanced sonar readings, lumalabas na ang sasakyang pandagat ay mayroong sophisticated surveillance equipment na malinaw na nagpapahiwatig na ito ay isang spy submarine na maaaring may layuning magsagawa ng espiya sa mga operasyong militar at estratehikong posisyon ng Pilipinas sa rehiyon. Hindi na bago sa PCG ang ganitong mga insidente. Ngunit ang pagkakaroon ng isang aktibong submarine na hindi autorisadong pumasok sa territorial waters ng bansa ay isang bagay na hindi nila maaaring ipagsawalang bahala. Kaagad na inireport ng PCG ang kanilang natuklasan sa mga kinauukulang ahensya ng seguridad ng bansa. Matapos ang mabilisang koordinasyon, napagdesisyunan ng hukbong dagat ng Pilipinas na bigyan ng babala ang nasabing submarine. Sa pamamagitan ng radio transmission, nagbigay ng malinaw na mensahe ang PCG sa naturang underwater vessel na agad nitong lisanin ang karagatan ng Pilipinas. Ilang beses na inulit ang babala sa loob ng mahigit isang oras, subalit walang tugon mula sa kabilang panig. Sa puntong ito, kinilala ng mga eksperto sa seguridad ng PCG na ang submarine ay hindi lamang isang ordinaryong sasakyang dagat, kundi isang aktibong unit ng militar ng China na sadyang nagpapanggap na hindi naririnig ang mga babala ng Pilipinas. Dahil sa patuloy na pagsuway ng Chinese submarine, napilitang kumilos ang PCG upang tiyakin na hindi nito magagampanan ang anumang espiya o paniniktik sa mga sensitibong aktibidad ng bansa sa ilalim ng dagat. Sa isang matapang na hakbang, gumamit ang PCG ng depth charges, mga underwater explosives na dinisenyo upang targetin ang mga submarinong nagtatago sa kailaliman ng karagatan. Isinagawa ang operasyong ito ng may matinding pag-iingat at pagsunod sa mga itinakdang protokol upang matiyak na ang aksyon ay lehitimong depensa laban sa panghihimasok ng dayuhang sasakyang pandagat. Matapos ang serye ng mga pagsabog sa ilalim ng tubig, isang malakas na alingaungaw ang yumanig sa buong karagatan.
Naitala ng sonar devices ng PCG ang biglaang pagkawala ng signal mula sa submarine. Indikasyon na ito ay nasira o tuluyang lumubog sa kailaliman. Ilang minuto ang lumipas, nagsimulang lumitaw ang mga debris at langis sa ibabaw ng tubig na nagpapatunay na nagkaroon ng matinding pinsala ang sasakyang pandagat. Kasabay nito, nakumpirma rin na nawala na ang anumang komunikasyon sa pagitan ng submarine at ng Chinese Naval Command, bagay na nagdulot ng matinding pagkabahala sa panig ng Beijing. Hindi nagtagal, agad na nagpadala ng pahayag ang China. Mariing kinokondena ang ginawang aksyon ng Pilipinas. Ayon sa kanilang tagapagsalita, ang ginawang pagsabog sa kanilang submarine ay isang deliberate act of aggression na maaaring humantong sa mas malalang epekto sa diplomatic relations ng dalawang bansa. Kasabay nito, agad ding nagpadala ng karagdagang mga barkong pandigma ang China patungo sa Scarborough Shoal, isang hakbang na lalong nagpaigting sa tensyon sa rehiyon. Ang presensyang ito ay itinuturing na isang malinaw na hakbang ng Beijing upang ipakita na hindi sila magpapatalo sa issue ng territorial disputes, lalo na sa kanilang pag-aangkin sa halos buong South China Sea. Habang patuloy na sinusubaybayan ng mundo ang kaganapang ito, hindi maikakaila na ito ay may malawakang implikasyon hindi lamang sa Pilipinas kundi pati na rin sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Ang naging tugon ng PCG ay nagpapahiwatig na hindi na nila pahihintulutan ang patuloy na pagsuway ng China sa mga internasyonal na batas at sa soberanya ng Pilipinas. Sa kabilang banda, ang agresibong tugon ng Beijing ay nagbabadya ng mas matinding hidwaan sa hinaharap, lalo na kung hindi maaabot ang isang diplomatikong solusyon. Sa ngayon, patuloy pa rin ang investigasyon sa buong insidente, habang ang mga eksperto sa seguridad ay nagsusuri kung paano maaaring maapektuhan ng kaganapang ito ang pangmatagalang ugnayan ng Pilipinas at China. Sa kabila ng mga banta at hamon, nananatiling matatag ang posisyon ng gobyerno ng Pilipinas na ipagtanggol ang teritoryo nito laban sa anumang dayuhang panghihimasok, isang paninindigan na tila masusubok pa sa mga susunod na araw. Ang ginawang aksyon ng Philippine Coast Guard laban sa isang Chinese spy submarine sa ilalim ng karagatan ay nagdulot ng malawakang reaksyon mula sa gobyerno ng Pilipinas. Matapos ang insidente, agad na nagpahayag ang administrasyon ng matinding pagkondena sa iligal na pagpasok ng nasabing submarino sa teritoryong pandagat ng bansa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Malacanang, ang ginawa ng China ay isang tahasang paglabag sa soberanya ng Pilipinas at isang malinaw na kilos ng agresyon na hindi maaaring ipagsawalang bahala. Binanggit din ng mga opisyal na ang pangyayaring ito ay hindi isang isahang insidente kundi bahagi ng patuloy na panghihimasok ng China sa West Philippine Sea sa kabila ng malinaw na desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong taong 2016 na nagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa naturang teritoryo. Bukod sa matapang na pahayag ng pamahalaan, agad ding naghain ang Department of Foreign Affairs ng isang formal na diplomatikong protesta laban sa Beijing. Sa dokumentong ito, iginiit ng Pilipinas na ang ginawang iligal na aktibidad ng Chinese submarine ay hindi lamang isang paglabag sa soberanya ng bansa, kundi isang seryosong banta sa kapayapaan at seguridad ng rehiyon. Hiniling ng Pilipinas sa China na magbigay ng malinaw na paliwanag ukol sa motibo ng kanilang submarino sa pagpasok sa teritoryo ng Pilipinas nang walang paalam o pahintulot mula sa gobyerno. Kasabay nito,
nanawagan ang Pilipinas sa Beijing na sundin ang mga itinakdang alituntunin ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNASLOS na nagsasaad na ang bawat bansang may soberanya sa kanilang dagat teritorial ay may eksklusibong karapatan dito. Samantala, ang pangyayari ay hindi lamang nagdulot ng matinding reaksyon sa loob ng bansa kundi maging sa hanay ng mga pandaigdigang kaalyado ng Pilipinas. Sa loob lamang ng ilang araw matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang gobyerno ng Estados Unidos na nagpapaabot ng kanilang buong suporta sa Pilipinas sa harap ng patuloy na pag-atake ng China sa soberanya nito. Ayon sa State Department ng Amerika, ang ginawang aksyon ng China ay isang malinaw na paglabag sa pandaigdigang batas at isang banta sa kalayaan ng paglalayag sa rehiyon. Muling ipinaalala ng Estados Unidos ang kanilang matibay na alyansa sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty na nagsasaad na anumang pag-atake sa Pilipinas ay maaaring ituring na pag-atake rin sa Amerika. Bukod dito, ang Japan, isa sa pinakamalapit na kaalyado ng Pilipinas sa Asya, ay nagpahayag din ng matinding pagkabahala at suporta sa bansa. Ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng Japan, patuloy nilang susuportahan ang Pilipinas sa pagtataguyod ng kapayapaan sa rehiyon at titiyakin na ang mga prinsipyo ng malayang paglalayag ay hindi madudungisan ng anumang agresibong kilos mula sa sinumang bansa. Sa harap ng lumalalang tensyon, hindi rin nagpahuli ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN sa pagpapahayag ng kanilang posisyon sa usaping ito. Sa isang emergency meeting ng mga foreign ministers ng ASEAN, binigyang diin ng grupo ang kahalagahan ng mapayapang resolusyon sa mga alitan sa South China Sea. Nanawagan ang ASEAN sa lahat ng partido na sumunod sa mga itinakdang batas sa karagatan at umiwas sa anumang aksyon na maaaring magdulot ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa ASEAN, bagamat may mga hindi pagkakaunawaan sa ilang mga inaangking teritoryo sa South China Sea, ang tamang solusyon ay hindi sa pamamagitan ng paggamit ng dahas kundi sa pamamagitan ng diplomasya at negosasyon. Hinikayat nila ang China na makipagdialogo ng bukas at tapat sa Pilipinas upang maiwasan ang mas malalaking hidwaan na maaaring makasama hindi lamang sa dalawang bansa kundi sa buong rehiyon ng Timog Silangang Asya. Samantala, hindi rin nakalampas sa pansin ng United Nations ang tumitinding sigalot sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa isang opisyal na pahayag mula sa United Nations Secretary General, inihayag ng pandaigdigang organisasyon ang kanilang matinding pagkabahala sa nagaganap na hidwaan sa South China Sea. Binanggit ng UN na ang insidenteng ito ay isang senyales ng lumalalang tensyon sa rehiyon na maaaring humantong sa mas malalang sigalot kung hindi agad maaksyonan sa pamamagitan ng mapayapang paraan. Hinikayat ng UN ang parehong panig na maghinay-hinay sa kanilang mga aksyon at bumalik sa negosasyon upang maiwasan ang posibleng pagsiklab ng isang armadong tunggalian. Bukod dito, ipinahayag din ng UN ang kanilang suporta sa anumang hakbang na naglalayong tiyakin ang pagpapatupad ng mga pandaigdigang batas sa karagatan, kabilang na ang pagsunod sa desisyon ng Permanent Court of Arbitration na pabor sa Pilipinas noong 2016. Sa kasalukuyan, patuloy na binabantayan ng buong mundo ang magiging tugon ng China sa mga aksyong ginawa ng Pilipinas. Sa kabila ng patuloy na banta ng Beijing at ang pagpapadala nito ng mga karagdagang barkong pandigma sa South China Sea,
nananatiling matatag ang posisyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang soberanya nito laban sa anumang panghihimasok. Habang patuloy ang diskusyon sa internasyonal na entablado, isang bagay ang nagiging malinaw. Ang Pilipinas ay hindi na basta-basta papayag na yurakan ang kanyang soberanya at lalaban ito gamit ang lahat ng nanglihitimong paraan upang protektahan ang kanyang teritoryo at mamamayan. Matapos ang matinding insidente ng pagsabog ng Chinese spy submarine sa ilalim ng dagat, mabilis na kumilos ang pamahalaan ng Pilipinas upang tiyakin na hindi na muling mangyayari ang ganitong uri ng panghihimasok sa teritoryong pandagat ng bansa. Isa sa mga naging pangunahing hakbang ay ang pagpapalakas ng depensa sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng mas pinahusay na maritime surveillance at mas pinaigting na pagbabantay. Nagpasya ang gobyerno na pag-ibayuhin ang kakayahan ng Philippine Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines sa larangan ng depensa sa karagatan. Kasama sa mga ginagawang hakbang ang pagbili ng mga modernong kagamitan tulad ng mas advanced na radar systems, underwater detection devices at mas maraming high-speed patrol vessels upang maprotektahan ang soberanya ng bansa. Bukod dito, pinag-aaralan din ang pagpapalakas ng sandatahang lakas sa pamamagitan ng karagdagang training at joint exercises kasama ang mga kaalyadong bansa. Kasabay ng agresibong pagpapalakas ng depensa, nagkaroon din ng malawakang pagsusuri sa ugnayan ng Pilipinas at China. Matagal nang pinag-uusapan ang maselang relasyon ng dalawang bansa, ngunit ang insidenteng ito ay nagpatibay sa pangangailangang muling suriin ang mga kasunduan at ugnayang diplomatiko. Bilang resulta, ilan sa mga bilateral agreements na dati nang ipinatutupad ay pansamantalang itinigil, kabilang ang ilang kasunduan ukol sa economic partnerships at maritime cooperation. Sa loob ng maraming taon, sinikap ng Pilipinas na magkaroon ng balanseng relasyon sa China. Ngunit ang insidente ng pagsabog ng submarine ay nagdulot ng bagong pananaw sa kung paano dapat harapin ang panghihimasok ng Beijing sa teritoryo ng Pilipinas. Dahil dito, mas naging maingat ang gobyerno sa pakikitungo sa China at nagkaroon ng panibagong diskurso hinggil sa kung paano dapat itaguyod ang pambansang interes ng hindi naaagrabyado sa mga dayuhang puwersa. Dahil sa lumalalang tensyon, hindi lamang Pilipinas at China ang apektado. Ang buong rehiyon ng South China Sea ay muling naging sentro ng atensyon ng iba't ibang mga bansa. Isa sa pinakamalaking epekto ng insidente ay ang mas mataas na presensya ng militar sa lugar. Mabilis na nag-deploy ang China ng kanilang mga naval forces bilang tugon sa ginawang hakbang ng Pilipinas. Hindi rin nagpaawat ang Estados Unidos na matagal nang may interes sa seguridad ng rehiyon at nagpadala ng mas maraming barkong pandigma sa South China Sea upang ipakita ang kanilang suporta sa Pilipinas. Dagdag pa rito, ang iba pang mga bansa tulad ng Japan, Australia at iba pang miyembro ng ASEAN ay nagsimulang magpadala ng reconnaissance missions upang subaybayan ang sitwasyon. Ang biglaang pagdami ng military forces sa naturang rehiyon ay nagdulot ng mas mataas na tensyon at marami ang nangangamba na maaari itong humantong sa mas malawakang labanan kung hindi mapapahupa ang sitwasyon. Bukod sa usaping militar, ang insidente ay nagkaroon din ng malaking epekto sa pandaigdigang kalakalan. Kilala ang South China Sea bilang isa sa pinakamahalagang ruta ng kalakalan sa mundo na tinatahak ng libu-libong barkong pangkomersyal araw-araw. Dahil sa insidente, nagkaroon ng pangamba sa seguridad ng shipping lanes na maaaring makaapekto sa supply ng mga produkto sa iba't ibang bansa. Ang ilan sa mga pinakamalalaking negosyo sa sektor ng maritime trade ay nagpahayag ng pag-aalala
na maaaring maantala ang kanilang operasyon kung magpapatuloy ang tensyon. May mga ulat na nagsasabing ilang shipping companies ang nagdesisyong gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang posibleng panganib sa South China Sea. Ngunit ito ay may epekto sa gastusin ng transportasyon at maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo sa merkado. Dahil dito, nagkaroon ng agarang pagpupulong ang mga economic experts upang talakayin kung paano maiiwasan ang mas malawakang epekto ng sigalot sa ekonomiya ng rehiyon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, marami pa rin ang naniniwala na ang diplomatikong paraan ang tanging solusyon upang mapanatili ang kapayapaan sa rehiyon. Maraming bansa, kabilang ang mga miyembro ng ASEAN, ang nagpahayag ng kanilang panawagan para sa mapayapang resolusyon ng alitan sa South China Sea. Sa kanilang pahayag, binigyang diin nila ang kahalagahan ng pagsunod sa United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagtatakda ng tamang saklaw ng teritoryo ng mga bansang may hangganan sa karagatan. Sinusuportahan din ng United Nations ang panawagan para sa negosasyon upang maiwasan ang mas malalalang epekto ng sigalot sa rehiyon. Bagamat patuloy pa rin ang pagtatalo hinggil sa insidenteng ito, malinaw na ang nangyari ay isang panibagong kabanata sa lumalalang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatiling matatag ang paninindigan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito sa anumang paraan. Habang hindi pa natutukoy kung ano ang magiging pangmatagalang epekto ng pangyayaring ito, isang bagay ang tiyak: hindi na maaaring baliwalain ang mga ganitong uri ng panghihimasok at ang Pilipinas ay handang gumawa ng hakbang upang tiyakin na ang kanilang teritoryo ay mananatiling protektado mula sa anumang banta.